Magandang araw! Ngayon ay nasa ikatlong markahan na tayo ng Filipino sa ikatlong baitang. Hello mga bata! Kumusta kayo? Ako si Ma'am Angelica, ang inyong guro sa Filipino 3. Tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa iba't ibang bahagi ng liham. Para sa panimulang konsepto, sa araling ito ay pagtutuunan natin ng pansin ang pagsipi ng wasto at maayos na liham at pagbibigay ng sariling hinuha bago, habang at pagkatapos mapakinggan ang kwento. Sa pagtatapos ng ating aralin, ang mga bata ay inaasahang nasisipi ng wasto at maayos ang mga liham at naibibigay ang sariling kinuha bago, habang at pagkatapos mapakinggan ang kwento. Ngunit, bago ang talakayan, ihanda ang mga sumusunod: ang inyong notebook o papel at lapis o ballpen at subukan nating sagutan ang balikan mo. Panuto, bilugan ang letra sa loob ng panaklong upang makabuo ng bagong salita. Isulat ang mga nabuong salita sa kwaderno. Magaling! Bigyan natin ang ating sarili ng palakpak. Ano ang liham? Ang liham ay isa sa mga paraang ginagamit sa pakikipagtalastasan. Isang uri ito ng komunikasyong nagdudugtong sa mga taong nasa malayong lugar. Nakasulat ng papasok ang unang salita ng unang pangungusap. May malapad na margin sa kaliwa at medyo makipot sa kanan. Maaaring ang nilalaman nito ay pagbabalita, paanyaya, o paghingi ng paumanhin. Ang isang liham ay mahalaga. Sa pamamagitan nito ay hindi napuputol ang ugnayan ng dalawang taong magkaibigan, magkapamilya, o magkakilala. Dumako tayo sa mga bahagi ng liham. Ang unang bahagi ay ang pamuhatan. Dito isinusulat ang kumpletong pangalan ng nagsulat ng liham, tirahan niya, at petsa kung kailan niya ito isinulat. Halimbawa, 257 Lauro Street, Villa Catalina Subdivision, Dasmariñas, Cavite, Agosto 19, 2020. Ang ikalawang bahagi ay ang bating panimula. Dito isinusulat ang pagbati para sa taong bibigyan ng sulat. Halimbawa, mahal kong Laura. At ang ikatlong bahagi ay ang katawan ng liham. Dito naman tinatalakay ang mensahe, nilalaman, at iba pang impormasyong nais ipabatid ng sumulat. Halimbawa, matagal na kitang nais sulatan, subalit naging abala ako nitong nakaraang linggo. Dangan kasi napakarami naming ginagawang proyekto at sumunod naman ang aming markahang pagsusulit. Ikaw na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Hayaan mo at sa susunod ay hahabaan ko ang aking liham. Ang sunod na bahagi ay bating pangwakas.
dito isinusulat ang pagbating naghuhudyat ng wakas o pagpapaalam ng sumulat ng liham. Halimbawa, sumasa iyo. At ang panghuling bahagi ay ang lagda. Dito makikita ang pangalan ng taong sumulat ng liham. Halimbawa, Mara. Ang hinuha ay nangangahulugan ng isang hula o palagay na walang kasiguraduhan at ditiyak ang isang pangyayari. Halimbawa, may makapal at maitim na ulap sa kalangitan. Maya-maya, lumakas ang hangin. Ang hinuha sa ating binasang pangungusap ay uulan. Dumako tayo sa liham na sinulat ni Natalie para sa kaibigan niyang si Bea. Bago natin basahin ang liham, ating sundin ang sumusunod na pamantayan para sa pagbabasa ng malakas. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, hawakan ang libro o video ng dalawang kamay sa ibabaw ng iyong lamesa. Pangatlo, bumasa ng may tamang lakas at tuli. Pang-apat, huminto ng bahagya kung may kuwit. At pang-lima, tumigil kung may tuldok. Sabay-sabay nating basahin ang liham. 1525 Mabolo Street, Barangay Carmela, Santa Rosa, Laguna. Enero 20, 2020. Mahal kong Bea, kumusta ka na? Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkakabalitaan. Sana'y nasa mabuti kang kalagayan, gayon din ang iyong mga kapamilya. Siya nga pala, hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang naging talakayan namin sa Hekasi. Nakababahala na talaga ang patuloy na pagmamalabis at pagsira ng tao sa kalikasan. Ano kaya ang mangyayari kapag patuloy na nasira ang kalikasan? Ayon sa aming guro, ang ozone layer na nagbibigay proteksyon sa atin sa ultraviolet rays ng araw ay may butas ng mas malaki pa sa sukat ng Europe. Ano ang maaaring mangyari kapag patuloy na lumaki ang butas ng ozone layer? Bukod dito, marami pang pagsira hindi lamang sa kalawakan kundi maging sa lupa at tubig din. Ano ang kahihinatnan ng patuloy na pagdumi ng tubig? Nakakalungkot ano? Sana'y matuto na ang lahat at muling magkaisa upang mapangalagaan ang ating mundo. Ano ang maaaring kahinatnan kung matututo ang lahat na pangalagaan ang daigdig? Sige, hanggang sa muli, sagutin mo ang liham ko ha? Nagmamahal, Natalie. Mga bata, tandaan natin na ang liham ay isinusulat para sa kaibigan, kapamilya o kakilala. Maaaring ang nilalaman nito ay pagbabalita, paanyaya o paghingi ng paumanhin. Ang liham ay binubuo ng 5 bahagi. Ito ang pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. Mga bata, masasabi niyo kaya kung anong bahagi ng liham ang tinutukoy ko?
Sige nga, subukan nga nating sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Unang bilang, ito'y bahagi ng liham kung saan isinusulat ang pagbati para sa taong bibigyan mo ng sulat. Pangalawa, dito isinusulat ang pangalan ng sumulat ng liham. Pangatlo, dito isinusulat ang kanyang tirahan at petsa kung kailan niya ito isinulat. Pang-apat, dito isinusulat ang pagbating pangwakas o nagpapaalam ang sumulat ng liham. At panglima, dito tinatalakay o isinusulat ang mensahe, nilalaman o iba pang impormasyong nais iparating. Magaling! Bigyan natin ang ating sarili ng palakpak. Dumako tayo sa gawain 1. Panoto, sipiin at isulat ng wasto at maayos ang liham. Sundin ang tamang format at isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Matagal na kitang naisulatan, subalit naging abala ako nitong nakaraang linggo sa pagsagot at paggawa ng mga gawain sa module. Nakakalungkot dahil sa pandemya, hindi ako nakadalo sa iyong paanyaya. Patuloy pa rin kasi ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa aming lugar. Patuloy din ang panawagan ng lokal na pamahalaan na sundin ang mga nararapat na paraan sa pag-iwas sa sakit na ito. Hangad ko na matapos na ang pandemyang ito at nang makapagbakasyon ako sa inyo at makapaglaro tayo. Sumasa iyo, Mara, mahal kong Amira, 14 Jose Rizal Street, Cabuyao, Laguna, Enero 23, 2021. Mahusay! Nagawa mo ng maayos ang iyong liham. Bigyan natin ang ating sarili ng isang malakas na palakpak. Dumako tayo sa pangalawang gawain. Panuto, isulat sa sagutang papel ang inyong hinuha sa tekstong hango sa liham na inyong sinipi. Unang bilang, patuloy pa rin kasi ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa aming lugar. Pangalawa, patuloy din ang panawagan ng lokal na pamahalaan na sundin ang mga nararapat na paraan sa pag-iwas sa sakit na ito. Para sa inyong output na gagawin tungkol sa ating aralin ngayon, sumulat ng liham para sa iyong tatay na nagtatrabaho at nagsasakripisyo sa malayong lugar para mabigyan ka ng magandang buhay. Narito ang rubric sa pagsulat ng liham na dapat ninyong tandaan. Nilalaman 5%, presentasyon 3%, wastong baybay at bantas 2%. Ang kabuuan ay 10%. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli!